Salub ng eroplano sa Lex Airport isang Filipinong surgeon na si Dr. Sofia Reyes na inutusang paalisin sa bansa ay tahimik na nakaupo. Malamig ang tingin sa kanya ng ma-flight attendant habang ang mga pasahero sa paligid ay nakbubulungan. Hindi ba yan yung nakasuhan ng medical malpractice? Wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Nakayuko na lang siyang naghihintay sa pag-alipat ng eroplano. Biglang pumreno ng malakas ang eroplano at nayaning ng husto ang buong cabin. Sigawan naglaglagan ang mga bagahe at kumislap ang mga warning light. Umalingaw ang nanginginig na boses ng kapitan. May papalapit na FBI. Mga pasahero, huwag po kayong gagalaw sa inyong mga kinaupuan. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang mga armadong ahente at sumigaw, "Sino sa inyo?" Si Dr. Sofia Reyes, ang Filipinong surgeon. Nasaan siya? Lahat ay napalingon sa gulat. At si Sofia, na parang nanigas sa kanyang upuan, ay dahan-dahang tumadyo. Pero ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit pinahinto ang isang eroplanong paalis na para lamang hanapin siya at ilang sandali pa isang pangungusap na hindi inaasahan ng sinuman ang tuluyang babago sa buhay ni Sofia? Ang kwento ngayong araw ay tungkol kay Dr. Sofia Reyes. Bago magbatuloy, mandyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Malaking tulong ito sa aming produksyon. Los Angeles International Airport, 5:45 ng hapon. Panahon kung kailan ang sikat ng araw ay mababa na sa runway na nagbibigay ng mamula-mulang kulay sa paligid. Ang Philippine Airlines Flight PR-103 ay nababalot sa tahimik na tensyon bago ang pag-alipad. Sa economy class, sa upuang 38 malapit sa bintana, si Sofia Reyes ay nakaupo, pinipilit na palitin ang kanyang sarili sa masikip na espasyo at nakayuko. Mahigpit na makahawak ang kanyang nga kamay sa kanyang kandungan at walang sinumang nakapansin sa bahagyang pangingining ang kanyang nga daliri. Ang runway na nakikita sa labas ng bintana ay ordinaryong kulay abo na asfalto lamang, ngunit para kay Sofia, ang tanawing iyon ay parang huling eksena na sumisimbolo sa pagguho ng lahat ng pinahirapan niya sa loob ng 15 taon. Siya na dating isa sa mga pinaka-promising na surgeon sa American medical community ay kailangan ng lisanin ng bansang ito dahil sa isang maling paratang. Medical malpractice. Ang dalawang salitang iyon ay nakatatak sa kanyang pangalan na parang isang markang hindi na mabubura. Kahit anong pagpapaliwanag ang gawin niya, hindi na niya mababago ang nabuo ng opinyon ng publiko at ang desisyon ng ospital. Punong pasahero ang cabin. May nagbukas ng laptop para magtrabaho at may nakikinig ng musika gamit ang earphones. Ngunit sa paligid ni Sofia, kakaiba ang hangin. Sa tuwing dumaraan ang isang flight attendant, nararamdaman niya ang bahagyang pag-ingat sa mga tingin nito. Mula sa likurang upuan, narinig niya ang dalawang pasaherong nagbubulungan. "Hindi ba yan yung doktora sa balita? Siguro nga. Sabi nila Pilipino daw, nakamali daw sa operasyon. Nakakakilabot naman, kasabay pa natin sa eroplano." Sinubukan ni Sofia na huwag pansinin ang salitang iyon, ngunit hindi niya matakpan ang kanyang matainga. Ang mabulungan ay parang matutulis na karayom na tumutusok ng malalim sa kanyang puso. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Papadilim na ang kulay ng takip silim at isa-isang nagsisindi ang nga ilaw ng control tower sa malayo. Para bang isa-isa ring namamatay ang mailaw sa kanyang buhay. Sa edad na 38, ang panahon kung kailan dapat siya pinakaaktibo bilang isang doktor, nawala sa kanya ang lahat at kailangan niyang bumalik sa kanyang sariling bayan. Ang napakaraming pasyente na naghahanap sa kanya sa isang prestihiyosong ospital sa New York. Ang mga buhay na naghihintay sa kanyang mga kamay at higit sa lahat ang pangarap niyang makilala bilang isang mahusay na doktor na napatunayan niya sa sarili. Lahat ng iyon ay nawasak dahil sa isang kasinungalingan. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa cabin. "Mga pasahero, maghahanda na po tayo para sa pag-alipad. Pakifastan ang inyong seatbelts at ibalik ang inyong maupuan sa tuwid na posisyon." Isang mekanikal na anunsyo, ngunit para kay Sofia ito ay parang isang paalam.
Ipinikit niya ang kanyang mamata. Ano ang gagawin niya pagbalik sa Pilipinas, makakapagtrabaho pa kaya siya? Bilang doktor o bago pa man yon maniniwala pa kaya sa kanya ang matao, sunod-sunod ang natanong sa kanyang isipan. Ngunit wala siyang mahanap na sagot. Naksimulang umuhong nang mahina ang mahamakina ng eroplano. Dahan-dahan hunit tiyak naksimulang humalaw ang eroplano. Habang papalapit ito sa runway, naramdaman ni Sofia na ang kanyang buhay ay umagos din sa isang direksyong hindi na mababalik. Nanlamig ang dulongang kanyang nga daliri. Sinubukan niyang huminga nang malalim ngunit naninikip ang kanyang dibdib. Noon nangyari iyon. Screech. Kasabay na biglang breno. Nayanik ng malakas ang buong eroplano. Umalingong ang mga sigaw mula sa iba't ibang sulok ng cabin at maraming bagahe ang naglaglagan mula sa overhead compartments. Ang tunog ng isang laptop na bumaksak sa sahig ang pagtapon ng inumin at ang mga sigaw gulat ng mga pasahero ay nahalo-halo sa isang magulong sandali. Instinktibong napahawak si Sofia sa armrest. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang lumingon siya, nakita niya ang naguguluhang mukha ng pasahero na nagtitinginan sa isa't isa. Anong nangyayari? Na kaaksidente ba? Agad na puno ng takot at pangamba ang cabin. Narinig ang boses ng kapitan sa speaker. Ngunit hindi tulad ng dati nitong kalmadong anunsyo, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Mga pasahero, huwag po kayong magpanik. Pansamantalang ipinatigil ang ating pag-alipat dahil sa isang agarang kahilingan mula sa isang external agency. Mangyaring maghintay lamang po tayo. External agency, agarang kahilingan. Naguguluhang nagbulungan ang nga pasahero. May bumulong ng baka terorista habang ang iba ay nag-alala ano kayang nangyayari. Maging si Sofia ay nalilito sa hindi may paliwanag na sitwasyon. Ang pagpapahinto sa isang eroplano bago mismo ang pag-alipat ay hindi pangkaraniwan. Nang tumingin siya sa labas ng bintana, nakita niya ang ilang sasakyan na mabilis na papalapit. Mga itim na SUV na may malinaw na asul na kumikislap na ilaw sa itaas. Habang papalapit, ang mga sasakyan naging malinaw, ang mga letrang nakasulat sa gilid FBI, Federal Bureau of Investigation. Biglang nanigas ang hangin sa loob ng cabin. Pinigil ngang mapasahero ang kanilang hininga habang nakatingin sa labas. Isang babaeng may kargang bata ang nagsimulang humikbi. Bumilis din ang tibok ng puso ni Sofia. Bakit FBI? Anong dahilan para pahintuin ang isang eroplanong palis na? Huminto ang mga itim na sasakyan sa tabi mismo ng eroplano. Nang bumukas ang mga pinto, mabilis na bumaba ang mga ahenteng nakasuot ng bulletproof vests. Ang kanilang makilos ay tumpak at mabilis tulad ng masinanay na sundalo. Mahinang naririnig sa loob ng cabin ang tunog ng kanilang radyo at naglakad sila patungo sa pintuan ng eroplano. Bumukas ang pinto ng cabin. Pumasok ang dalawang ahente ng FBI. Matigas ang kanilang mga mukha at matalas ang kanilang ngatingin. Mabilis na sinuringang isa ang cabin habang ang isa ay nagmamasid sa likuran. Walang halos humihinga sa mga pasahero habang pinagmamasdan sila. At sa sandaling iyon, ang ahente sa harapan ay sumigaw sa isang malakas at malinaw na boses, "Sino sa inyo?" Si Dr. Sofia Reyes, ang Filipinong surgeon. Magpakilala. Agad ganap na nanigas ang lahat sa cabin. Sabay-sabay na napatingin ang lahat ng pasahero sa isang direksyon sa upuang 38C kung saan nakaupo si Sofia. Ang mga pasaherong kanina lang ay nakbubulungan tungkol sa kanya ay nakanganga na ngayon at ang mga flight attendant ay nakatinginan na may halong pakalito. Maging ang babaeng may kargang bata ay napalingon din para tingnan si Sofia. Parang hihimatayin si Sofia. Hindi siya makapaniwala na ang pangalan niya ay binanggit ng isang ahenteng FBI. Bakit? Anong dahilan isa na siyang taong pinapaalis sa bansa? Bakit siya hahanapin ng FBI? Nanginginig ang kanyang makamay.
Kumakabo ang kanyang dibdib. Ngunit ang mamatang ahente ay nakatutok na sa kanya. Lumapit ang ahente. Seryoso ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang boses ay hindi inaasahang kalmado. Kayo po ba? Si Doktora Sofia Reyes. Sumagot si Sofia sa nanginginig na boses, opo, ako nga po. Pero, Doktora, kailangan ninyo pong sumama sa amin. Ito po ay isang emergency. Kailangan namin kayo ngayon din, sabi ang ahente. Anong nangyayari? Pinapaalis na po akong bansang ito. Pinutol ng ahente ang kanyang sinasabi at sinabing may diin ipaliwanag namin habang nasa daan. Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis agad. Tumingin si Sofia sa paligid na may blankong ekspresyon. Nakatitik pa rin sa kanya ang pasahero. Ang mamukha ngang mataong kanina lang ay kumukondena, sa kanya ay may halong pagkalito at pag-usisa na ngayon. Isang flight attendant ang nagtakip ng bibig sa gulat habang ang isa ay nakakunot ang sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Maingat na hinawakan ng ahente ang braso ni Sofia. Doktora, pakiusap po, dahan-dahang tumayo si Sofia. Nang hihina ang kanyang binti ngunit pinilit niyang humakbang. Habang naglalakad sa makipot na pasilyo, ramdam niya ang tingin ng dose-dose ng tao. Ang tingin na, iyon ay may halong pagdududa, gulat at pag-usisa. Ngunit walang may paliwanag si Sofia. Dahil kahit siya ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Nang makarating sa labasan, lumingon sandali si Sofia. Ang upuang kanyang inupuan at ang mamuha ng mapasaherong nakapaligid dito. Nakatingin pa rin sila sa kanya. Ngunit ngayon ang makatingin na iyon ay hindi na mapanghusga. Ito ay pakalito, pausisa at isang bahagyang paasa, isang pakiramdam na may malaking nangyayari ang bumalot sa buong tiyahin. Bumaba si Sofia sa hagdan. Dumampi sa kanyang mukha ang malamig na hangin ng runway. Nakabukas ang pinto ng itim na SUV. At mabilis siyang ginabayan ng ahente papasok sa sasakyan. Sumara ang pinto at agad na umalis ang sasakyan. Nang lumingon siya, nakita niyang nakahinto pa rin sa runway ang Philippine Airlines Flight PR1103. Sa loop nito, daan-daang pasahero ang nakadungaw sa bintana, pinapanot ang eksena. At napatanto ni Sofia. Ang kanyang buhay sa sandaling ito ay nagsimula ng umagos sa isang ganap na kakaibang direksyon. Mabilis na tumakbo ang sasakyan. Ang kulay, na takip silim, ay unti-unting nilamon nege. Dilim at isa-isang naksindi. Ang ilaw, ne paliparan. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kanyang nangingini na makamay at tumingin sa labas ng bintana. Ano ang nangyayari? Bakit siya hinahanap ng FBI? At saan siya pupunta ngayon? Wala pa siyang masagot. Ngunit isang bagay ang sigurado, mula sa sandaling ito ang kanyang kwento ay papasok sa isang bagong yugto. Nakalabas na ang itim na SUV sa runway at pumasok sa outer road Nega Airport. Sa loop, Nega sasakyan, tanging ang tunog, Nega radyo at ang mahinang ugong Nega makina ang maririnig. Tahimik ang lahat. Nakaupo si Sofia sa likod, nakatingin sa labas, ngang bintana, ngunit sa totoo lang wala siyang makita ng malinaw. Puno ng kalituhan ang kanyang isip at mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Ang ahente nga FBI na nakaupo sa tabing driver ay lumingon at nagsalita ng maingat. Doktora, alam naming nagulat kayo. Pasensya na po kung biglaan ang pagkuha namin sa inyo. Nanginginig na nagtanong si Sofia, ano po ba talaga ang nangyayari? Ako po ay isang taong may deportation order na. Wala na akong karapatang magpraktis bilang doktor sa bansang ito. Nagatubili sandali ang gaente bago sumagot. Tumawag po ang ospital. Isang pasyente na nasa critical na kondisyon ang biglang lumala at samga available na medical staff, ngayon walang sinuman ang makapagsagawa ng operasyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Sofia, kaya maraming surgeon sa Amerika
Bakit ako pa ang pasyente? Ay, isang mataas na opisyal ng gobyerno bumaba ang boses ng ahente. At ayon sa kanila kayo raw, ang tanging doktor na nakapagligtas sa buhay ngang pasyenteng iyon nun. Napahinto sa pahinga si Sofia. Isang pasyenteng nailigtas niya nun. Daan-daang muha ang dumaan sa kanyang isipan. Sa loob ngang 15 taon daan-daang operasyon na ang kanyang isinagawa. Ngunit ang pariralang tanging doktor na nakapagligtas ay tumatak sa kanya. Nangangahulugan iyon na ito ay isang pasyenteng hindi kayang iligtas ng iba. Sino po siya, tanong ni Sofia? Umiling ang ahente. Malalaman ninyo pagdating natin doon. Wala na po tayong oras. Mabilis na tumakbo ang sasakyan, binabalewala ang traffic lights. Ang kumikislap na ilaw sa itaas ay nagpatabi sa ibang mga sasakyan at ang kalsada ay parang para lamang sa kanila. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ni Sofia, panaginip ba ito o simula ng isa na namang bangungot? 30 minuto lang ang nakalipas, siya ay isang taong nawalan ng lahat. Pinalayas sa American medical community, nawalan ng karangalan at hinuhusgahan maging ng mga kapwa pasahero. Ngayon sinusundo siyang FBI para ibalik sa ospital. Ang sitwasyon ay napaka-surreal. Ngunit kasabay nito may nabuhay sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang instingto bilang doktor, ang misyon na magligtas ng pasyente. Iyon ang tanging paniniwalang sumuporta sa kanya kahit noong siya ay pinagbintangan at nawalan ng lahat. Ako ay isang doktor na nagliligtas ng tao. Ang pagkakakilan lang, iyon ay hindi maring akawin ng sinumang. Dumating ang sasakyan sa entrance ng emergency room ng ospital. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi at ang tunog ng emergency alarm. Ang buong ospital ay nasa state of emergency. Tumatakbo ang mga medical staff sa mga pasilyo at nagmamadaling naglilipat ng equipment ang mga nurse. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang mabilis na lumapit kay Sofia. Isang lalaking nasa late 40s, may bilog na salamin, magulong brown na buhok at medyo matabang pangangatawan. Siya si Dr. Mark Richardson, ang Head of Emergency Medicine ng ospital. Sa kanyang mukha may halong ginhawa at tensyon. Doktora Sofia Reyes, sabi ni Richardson, habol ang hininga. Salamat at dumating kayo. Talagang wala na tayong oras. Naguguluhan pa ring nagtanong si Sofia, Direktor, ano po ba ang nangyayari, sino ang pasyente? Mabilis na ipinaliwanag ni Richardson habang ginagabayan si Sofia papasok. Natatandaan niyo po ba ang emergency heart surgery na ginawa ninyo 3 taon na ang nakalipas? Isang pasyenteng dinala dahil sa coronary artery rupture. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Naalala niya. 3 taon na ang nakalipas, isang 50 anyos na lalaking pasyente ang dinala sa gitna ng gabi. Pumuto ang kanyang coronary artery at may malubhang pagdurugo. Lahat ng medical staff noon ay sumuko na at sinabing hindi na siya maililigtas. Ngunit hindi sumuko si Sofia. Ginamit niya ang isang bagong surgical technique at matagumpay na nailigtas ang pasyente. Pero ano ang nangyari pagkatapos nun? Ibinigay ng hospital board ang kredito ng operasyon sa ibang doktor at binigyan pa si Sofia ng babala dahil sa di umano'y mapanganib na pagtatangka na naglagay sa pasyente sa alanganin. Iyon ang simula ng unang paratang laban sa kanya. Ang pasyenteng iyon, nanginginig ang boses ni Sofia. Tumango si Richardson. Siya po. Bigla siyang bumaksak kaninang hapon. Parehong kondisyon. Sinubukan na namin ang lahat ngunit walang sinuman sa amin ang makagaya sa teknik na ginamit ninyo. Habang naglalakad sa pasilyo, tiningnan ni Sofia ang paligid. Ang pamilyar na amoy ng ospital, ang pinahalong amoy ng disinfectant at gamot ay dumampi sa kanyang ilong. Mahigit 10 taon siyang nagtrabaho sa ospital na ito. Ang pasilyong ito ang hagdanang, ito ang operating room na ito libo-libong beses na niyang dinaanan.
Ngunit ngayon lahat ay parang banyaga. Nang makarating sila sa harap ng ICU, nakita ni Sofia ang nga monitor sa loop. Hindi regular ang tibok ng puso ng pasyente at bumabagsak na sa peligrosong antas ang kanyang blood pressure. 5 medical staff ang nakapaligid sa pasyente, ngunit punong kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Tumingin si Richardson kay Sofia at sinabi, "Doktora, nakamali po kami. Ang marekord na nagsasabing inilagay ninyo sa panganib ang pasyente, lahat yon ay kasinungalingan. May mga taong naktago ang katotohanan?" Uminit ang dibdib ni Sofia. Sa wakas may umamin sa katotohanan. Ngunit ngayon hindi oras para pag-usapan iyon. Isang pasyente ang nag-agaw buhay. Ipakita niyo sa akin ang status ng pasyente, matigas na sabi ni Sofia. Inabot ni Richardson ang isang tablet at ipinaliwanag. Blood pressure 90/50, heart rate 110 BPM, patuloy ang pagdurugo. Kailangan ng emergency surgery in unit, walang available na cardiac surgeon ang kayang humawak sa kasong ito. Mabilis na sinuri ni Sofia ang screen, pinag-aaralan ang kondisyon ni pasyente. Mas malala ito kaysa 3 taon na ang nakalipas. Humina ang tissue ni blood vessel at may miga adhesion sa paligid ni ng operasyon. Mahirap itong lapitan gamit ang karaniwang paraan. Ngunit alam ni Sofia kung ano ang gagawin, kung saan hihiwain at kung anong pagkakasunod-sunod. Ito ay isang teknik na wala sa mga libro, isang paraang binuo niya sa pamamagitan ng maraming pagsubok at pagkakamali. Mag-opera tayong gayon din, sabi ni Sofia. Gaano katagal? Ang paganda 10 minuto po, kaya na sagot ni Richardson. Sige. Ipunin ang surgical team. At pagkatapos ay nagatubili si Sofia bago nagsalita. Magtitiwala ba kayo sa akin? Tumingin ng diretso si Richardson sa mga mata ni Sofia at tumango. Doktora, sa ngayon kayo lang ang makapagliligtas sa pasyenteng ito. Sa sandaling iyon naunawaan ni Sofia kung bakit siya naroon, kung bakit pinahinto ng FBI ang isang eroplanong paalis na, at kung ano ang kailangan niyang gawin ngayon. Kailangan niyang maging doktor muli. Kahit na pinagbintangan nawalan ngang karangalan at pinalaya, siya pa rin ay isang doktor na kayang magligtas ng buhay. At ngayon isang pasyente ang nangangailangan ng kanyang kakayahan. Maghahanda na ako para sa operasyon, matigas na sabi ni Sofia. Habang naglalakad siya patungo sa operating room, hindi na nanginginig ang kanyang mahakbang. Malamig ang ilaw fluorescent sa preparation room ng operating room. Habang nahuhugas ng kamay, tiningnan ni Sofia ang kanyang refleksyon sa salamin. 38 anyos. Nakaukit sa kanyang mukha ang paghihirap nga manakaraang buwan. Mga pinongli niya sa gilid ng mata, maputlang labi at malalalim na dark circles. Ngunit sa sandaling ito hindi nag-alinlangan ang kanyang mga mata. Habang marahang umaagos ang tubig, na alala ni Sofia ang gabing iyon, 3 taon na ang nakalipas. 2:00 ng madaling araw, isang pasyenteng isinugot sa emergency room. Lahat ng doktor na nakaduty ay umiling. Imposible. Sobrang dami na dugo. Walang saysay kahit operahan. Ngunit hindi sumuko si Sofia. Narinig niya ang pag-iyak ng pamilya ng pasyente sa pasilyo at ang kanilang desperasyon ay tumagos sa kanyang puso. Nang gabing iyon, 4 na oras siyang hindi lumabas ng operating room. Pinayuhan siya ang medical team na itigil na, ngunit hindi siya tumigil. Sinubukan niya ang isang paraang wala sa mga libro, pumili ng isang incision angle na hindi pa nagagawa ng sinuman. At sa huli, nabuhay ang pasyente. Nang muling tumibok ang puso at naging stable ang graph sa monitor, lahat ng nasa operating room ay nakahinga ng maluwag. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos nun? Ibinigay nga hospital board ang kreditong tagumpay nga operasyon sa ibang doktor. At si Sofia ay nakatanggap ngang babala dahil sa di umano'y mapanganib na pagtatangka. Iyon ang simula. Mula nun, sunod-sunod na maliliit at malalaking paratang ang ibinato sa kanya hanggang sa inutusan siyang paalisin sa bansa dahil sa kasong medical malpractice.
Pinunasan ni Sofia ang kanyang makamay at huminga ng malalim. Hindi ngayon ang oras para isipin ang nakaraan. Isang pasyente na naman ang naghihintay sa kanya. At ito pa ang mismong pasyenteng iniligtas niya 3 taon na ang nakalipas. Nang magbihis siya ngang surgical gown kumatok si Director Richardson sa pinto. Doktora, handa na po ang surgical team. Ngunit nag-atubili siya bago nagpatuloy. Mayroon po akong isang bagay na kailangang sabihin. Lumingon si Sofia. Ano po yon? Nasa labas po ang pamilyang pasyente. Gusto po sana kayong makausap. Nag-atubili sandali si Sofia. Ang pakikipag-usap sa pamilya nga, pasyente ay laging isang mabigat na responsibilidad lalo na sa isang kritikal na sitwasyon. Ngunit tumango siya. Sige, kakausapin ko sila sandali. Paglabas niya sa pasilyo, tumayo ang isang mag-asawang nasa 60s mula sa waiting area. Puti na ang buhok nga, lalaki at namumugto ang nga matang babae. Nang makita nila si Sofia, agad silang lumapit. Doktora, sabi ng babae sa nangingini na boses. 3 taon na ang nakalipas iniligtas. Niyo? Rin po ang asawa ko? Kung hindi dahil sa inyo nun. Hindi niya natapos ang sasabihin at pinunasan ang kanyang maluha. Tahimik na hinawakan ni Sofia ang kanilang nga kamay. Narinig niyo na po siguro ang kalagayan niya ngayon. Hindi po ito magiging madaling operasyon. Tumango ang lalaki. Alam po namin, pero kung kayo po, doktora. Naniniwala po kaming magagawa niyo ulit ng milagro. Puno ng desperasyon at malalim na tiwala ang kanyang boses. Uminit ang puso ni Sofia. Ito iyon. Ito ang dahilan kung bakit niya gustong maging doktor. Hindi ang karangalan o pakilala kundi ang sandaling ito kung saan ang buhay ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang makamay at kapag nailigtas, niya ito ang pasasalamat at ginhawang ipinapakita ng pamilya. Iyon ang nagbibigay sa kanyang lakas. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, matigas na sabi ni Sofia, magtiwala po kayo at maghintay. Yumuko ng malalim ang mag-asawa at si Sofia ay nagtungo na sa operating room. Pagbukas ng pinto ng operating room, 5 medical staff ang sumalubong sa kanya. Isang anesthesiologist, 2 surgical assistant nurses, at 2 cardiac surgeons. May kakaibang ekspresyon sa kanilang mga muha. Ang ilan ay may pag-asa, ang ilan ay may pagdududa, at ang ilan ay hindi komportable. Naramdaman ni Sofia ang kanilang matingin. 10 taon siyang natrabaho sa ospital na ito, ngunit pagkatapos siyang mapabintangan, iniwasan na siyang lahat. Kapag nakakasalubong sila sa pasilyo, iniwas nila ang kanilang tingin. Sa mga meeting, binabalewala ang kanyang opinyon. At sa huli, pinalayas siya. Ngunit ngayon kailangan nila siya. Isang kabalintunaan. Ang mataong nagtaboy sa kanya ay umaasa na ngayon sa kanya. Naglakad si Sofia patungo sa operating table at nagsalita. I check ang vitals ng pasyente. Sumagot ang anesthesiologist habang tinitingnan ang monitor. Blood pressure 85/55, heart rate 120 BPM. Unstable ang kondisyon. Sinuri ni Sofia ang dibdib ngang pasyente. Naroon pa rin ang paklat ng hiwa niya, 3 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan niyang ginapangang kanyang daliri ang paklat, inaalala ang proseso ngang operasyon noon. Kung saan siya humiwa, kung anong anggulo niya tinahi, lahat ay malinaw sa kanyang isipan. Magsisimula na tayong magiwa. Itinaas ni Sofia ang scalpel. Biglang nagbago ang hangin sa operating room. Lahat ng mata ay nakatuon sa dulong kanyang makamay. Tumpak at mabilis na hiniwa ni Sofia ang balat. Nang simulang dumugununit, hindi nang inig ang kanyang kamay. Saksyon tuloy. Bigyan niyo ako ng malinaw na view. Mabilis na kumilos and surgical assistant nurse at naging malinaw ang lugar ng operasyon. Pumasok ng mas malalim
Si Sofia at sinuri ang problemadong bahagi. Mahina ang tissue sa paligid ng coronary artery at patuloy ang pagdurugo. Tulad ng inaasahan niya. Forceps. At ihanda ang suture. Isang cardiac surgeon na nanonot sa gilid ang bumulong kung sa anggulong yan may panganib na matamaan ang aorta. Pinutol ni Sofia ang kanyang sinasabi at mahinahong sinabi ito lang ang paraan. Hindi natin mapipigilan ang pagdurugo gamit ang karaniwang approach. Ako ang mananagot. Tumahimik ang operating room dahil sa kanyang matatak na boses. Sa pamamagitan ng malilit na kilos nilinis ni Sofia ang palikhat ng blood vessel at isa-isang tinahi ang makapinakmumulan ng dugo. Tulad ng ginawa niya 3 taon na ang nakalipas ipinagpatuloy niya ang operasyon gamit ang sarili niyang paraan. Lumipas ang oras. 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto. Unti-unting nudging, stable ang mga numero sa monitor. Tumas ang blood pressure at bumalik sa normal range ang heart rate. Anti-anting gumaan ang ekspresyon ng medical team. Noon isang nurse ang maingat na nagtanong Doktora Totupo bang kayo yung nakasuhan ng malpractice. Hindi sumagot si Sofia. Sa ngayon kailangan niyang mag-focus sa pasyente. Ngunit ang tanong na iyon ay bahagyang nagpabago sa kapaligiran ng operating room. Ito ang sandali kung saan unti-unting gumuho ang mga prejudice. Patuloy na gumalaw ang makamay ni Sofia at ang buhay ng pasyente ay dahan-dahan ngunit tiyak na bumabalik, nalampasan ng operasyon ang unang kritikal na yugto. Ang mga tiyak na galaw mula sa dulo ng mga daliri ni Sofia ay parang baton ng isang orchestra conductor na gumagabay sa buong operating room. Ang dating hindi regular na along ng ECG graph sa monitor ay unti-unting nagiging stable na ritmo at ang blood pressure ay dahan-dahang tumatas. Nagdatahi na ako. I check ang blood loss kalmado. Unit may tiwala sa boses ni Sofia. Agad na sumagot ang surgical assistant nurse. Blood loss, 200 milliliters. Stable. Nakahinga ng maluwag si Sofia. Nalampasan na nila ang pinakapanganib na bahagi. Ngunit hindi pa siya maring maging kampante. 3 taon na ang nakalipas sa puntong ito rin nagkaroon ng hindi inaasahang pagdurugo at kinailangan niyang mag-opera ng karagdagang 2 oras. Malinaw pa sa kanyang alaala ang sandaling iyon. Ang pangingimay ng kanyang kamay habang hawak ang scalpel ang pagnanais na sumuko. Ngunit muling nag-focus ng maalala ang pamilya ng pasyente na nagdarasal sa pasilyo. Ngunit may kakaiba. Bakit hindi kinilalangang ospital ang kanyang nagawa pagkatapos ngang operasyong iyon 3 taon na ang nakalipas? Bakit pinalitan ang pangalan niya ngang ibang doktor sa surgical record? At bakit siya pa ang binigyan ng babala lahat ng tanong na? Ito ay bumabagabag sa isang sulok ngang kanyang isipan kahit habang nag-opera. Noon bumukas ang pinto nga operating room. Napalingon ang lahat. Ang pagbubukas ng pinto habang may operasyon ay pinapayagan lamang sa mga pambihirang pagkakataon. Ang pumasok ay isang matangkat at payat na lalaking nasa 50s. Nakasuot siya ng silver rim na salamin at isang plansadong kulay abong suit. Sa kanyang muha may bakas ng awtoridad at kalamigan. Biglang guminto ang kamay ni Sofia. Kilala niya ang lalaki. Sobrang kilala. Si James Carter, ang ospital direktor. Siya ang umagaw ng kredito ni Sofia pagkatapos ng operasyon 3 taon na ang nakalipas at siya ang nasa likod ng sunod-sunod na mga pangyayari na nagresulta sa pagkakaso sa kanya. Pumasok si Director Carter sa operating room nang walang suot na mask. Nagulat si Director Richardson. Direktor, may operasyon po, kailangan niyo pong maghintay sa labas. Ngunit binaliwala ni Carter ang kanyang sinabi at lumapit sa operating table. Nakatuon ang kanyang tingin kay Sofia. Dr. Reyes, malamig at matigas ang kanyang boses. Itigil mo ang operasyong yan. Nanigas ang hangin sa operating room. Pinigil ngang lahat ng medical staff ang kanilang hininga at maging ang anesthesiologist ay nagulat na napatingin kay Carter. Hindi itinigil ni Sofia ang kanyang ginagawa at tahimik na nagtanong,
Ano po ang ibig niyong sabihin, Direktor? Masyadong mababa ang sansa ng tagumpay ng operasyong ito. Kung mamatay ang pasyente sa gitna ng operasyon, lahat ng responsibilidad ay mapupunta sa'yo. Parang nagbabasa ng hatol ang tono ni Carter. Isa ka ng taong pinalaya sa ospital na ito. Hindi ka opisyal na medical staff. Kung mamatay ang pasyente, sino ang mananagot? Bahagyang nanginig ang nakamay ni Sofia. Ang masalita ni Carter ay parang patalim-punong ang banta at babala. Ngunit kasabay nito naunawaan niya kung bakit naroon si Carter. Natatakot siyang magtagumpay, si Sofia. Dahil kung magtatagumpay siya, lalabas ang katotohanan tungkol sa nangyari 3 taon na ang nakalipas. Humarap si Direktor Richardson. Direktor, sa ngayon ang buhay ng pasyente ang pinakamahalaga. Si Dr. Reyes lang po ang tanging makapagsasagawa ng operasyong ito. Manahimik ka, Richardson, sinigawan siya ni Carter. Hindi mo alam ang legal na responsibilidad ng sitwasyong ito. Ang pasyenteng ito ay isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kung mabigo ang operasyon, ang buong ospital ay madedemanda. Dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang ulo at tiningnan si Carter. Walang galit o takot sa kanyang nga mata. Tanging malalim na kalungkutan at pagkadismaya. Direktor, mababa ngunit malinaw ang kanyang boses. 3 taon na ang nakalipas, ganyan din ang sinabi ninyo? Na hindi maililitas ang pasyente, na malaki ang panganib na mademanda. Kaya sinubukan niyo akong pigilan? Nanigas ang mukha ni Carter. Pero ginawa ko pa rin ang operasyon at nabuhay ang pasyente. Nagpatuloy si Sofia, pero ibinigay niyo ang kredito sa ibang doktor. Bakit po, may dahilan po ba kung bakit hindi ako dapat magtagumpay? Nagsimulang makbulungan ang medical staff sa operating room. Narinig na rin nila ang mga sismis tungkol sa operasyong iyon 3 taon na ang nakalipas. Isang milagrosong tagumpay, ngunit ibang pangalan ng doktor ang nakalagay sa opisyal na record. At ang tunay na nagsagawa ng operasyon, si Sofia Reyes, ay naparusahan pa. Hindi nakapagsalita si Carter. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Lumingon siya at nakitang lahat ng tingin ng medical staff ay nakatuon sa kanya. Noon tahimik na nagsalita si Director Richardson. Director, kahapon po ay muli kong sinuri ang surgical record mula 3 taon na ang nakalipas. May tiwala sa kanyang boses. Ang nakatalang doktor sa opisyal na record ay nakalif nung araw na iyon. Ang talagang nagsagawa ang operasyon ay si Dr. Reyes. Mayroon din pong CCTV footage. Nagaroon ng bulungan sa operating room. Nagbago ang tingin ng medical staff. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang prejudice ay naging respeto. Ito ang sandali. Napangagat-labi si Carter. Iyon ay dahil lang sa procedural issue. Masyadong komplikado ang sitwasyon nun. Hindi po matigas na sabi ni Richardson. Sinasadya ninyong binago ang mga record dahil ang surgical technique na hinamit ni Dr. Reyes ay wala sa mga umiral na medical guidelines, at kung nabigo iyon, mananagot ang ospital. Kaya tinanggal ninyo ang pangalan niya sa opisyal na record at pinalabas na isang ligtas na paraan ang ginamit. Huminga ng malalim si Sofia habang naririnig ang mga salitang iyon. Sa wakas nagsisimula nang lumabas ang katotohanan. Ang 3 taon, nege pagdurusa sa maling para tangat pagtatraidor. Ang pinagmulan, nege lahat, ay ang lalaking nasa harap niya. Hindi na nakapagdahilan si Carter. Tumingin siya kay Sofia at nakita ang hindi natitinag na determinasyon sa kanyang mga mata. Umatras siya ngang isang hakbang at sinabi sa nanginginig na boses, ngayon ikaw lang ang makapagliligtas sa pasyenteng ito, Dr. Reyes. Ang masalitang iyon ay isang pag-amin at kasabay na pagsuko. Tumango si Sofia at muling nag-focus sa operasyon. Ipagpatuloy natin ang pagtatahi.
Bigyan niyo akong malinaw na view. Muling naging kalmado ang kanyang boses at ang kanyang makamay ay gumalaw ng walang pangingini. Tahimik na tumayo si Carter sa isang sulok ng operating room pinapanood ang eksena. Sa kanyang mukha may halong pagkatalo at pagsisisi. 3 taon na ang nakalipas at maging ngayon hindi niya naunawaan ang tunay na halaga ng isang doktor na tulad ni Sofia Reyes. Para sa kanya ang mahalaga ay hindi karangalan o pakilala kundi ang paglilitas ng pasyente. Nagpatuloy ang operasyon at ang buhay ng pasyente ay unti-unting bumabalik sa mga kamay ni Sofia. Ganap nang nagbago ang kapaligiran sa operating room. Wala nang nagdududa sa kanya. Lahat ay kinikilala na ang kanyang galing, ang kanyang dedikasyon at ang kanyang katapatan. Ang katotohanan ay laging lalabas. Gaano man ito itago, gaano man ito baluktutin, ibinabalik ng panahon ang lahat sa tamang lugar. At ngayon sa operating room na ito muling pinatutunayan ng isang doktor na si Sofia Reyes ang kanyang halaga. Nasa pinakamahalagang yugto na ang operasyon. May mabuting ang pawis sa noni Sofia, ngunit ang kanyang makamay ay nananatiling tumpak. Humigpit ang pagkakahawak niya sa scalpel at sa dulo nito nagpapatuloy ang masalang gawain para magligtas ng buhay. Hindi ito simpleng medical procedure lamang. Ito ang bigat ng responsibilidad ng isang tao sa buhay. Nang isa pa at kasabay nito isang laban para patunayan ang sariling halaga. Nagsimulang magbago ang mga numero sa monitor. Ang blood pressure ay tumaas mula nite patunggong 100 at pagkatapos ay 110. Ang heart rate ay dahan-dahang bumaba mula 120 bpm patungo sa stable range na 80. Ang oxygen saturation ay nanatili sa 95% na nagpapakita na stable na daloy. Ang tensyon sa operating room ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Tuluyan nang huminto ang pagdurugo ulat ng surgical assistant nurse. May halang pagkamangha sa kanyang boses. 30 minuto lang ang nakalipas, lahat ay inakalang imposible ang operasyong ito. Ngunit ngayon nabubuhay ang pasyente. Huminto sandali si Sofia at sinuri ang monitor. Ang graph ay umagos ng stable. Huminga siya ng malalim. Hindi patapos. Ang huling pagtatahi ay natitira pa at kapag natapos iyon saka lang masasabing tunay na matagumpay ang operasyon. Sucho 4,0 prolin. Kalmado pa rin ang boses ni Sofia. Mabilis na inabot ng nurse ang suture at sa pamamagitan ng maliliit na kilos sinimulan ni Sofia ang pagtatahi sa blood vessel. Ito ay isang teknik na siya lang ang nakakalam. 3 taon na ang nakalipas, ginugol niya ang daandang oras sa pag-aral at puli-tuli na simulasyon para mabuo ang paraang ito. Wala ito sa mga libro at hindi kinikilala ng mga medical societies. Ngunit alam niya ang paraang ito ang makapagliligtas sa pasyente. Pinigil ngang medical staff sa operating room ang kanilang hininga at pinanood ang dulo ng kanyang madaliri. Si Director Carter ay nakatayo sa sulok na kahalukip-kip at pinapanood ang eksena. Isang komplikadong emosyon ang mababakas sa kanyang mukha, kahihiyan, pagsisisi at pag-amin. Nakita na niya ang eksenang ito 3 taon na ang nakalipas. Ang sandaling ginawa ang isang batang doktor na si Sofia Reyes ang impossible. Ngunit noon dahil sa takot itinago niya ang katotohanan. Upang protektahan ang reputasyon ng ospital at ang kanyang posisyon, isinakripisyo niya ang isang doktor. Ngunit gayon napagtanto niya. Ang tunay na halaga ng medisina ay hindi na sa karangalan o posisyon kundi sa dedikasyon ne isang taong lumalaban para magligtas ne buhay sa operating table na iyon. At kung gaano siya kaduwag dahil sa hindi pagprotekta sa halagang iyon. Natapos ang huling tahi ni Sofia
Maingat niyang itinali ang sinulit at sinuri ang lugar ng operasyon. Perpekto. Tuluyan ng huminto ang pagdurugo at stable na gumagana ang blood vessel. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang monitor. Regular na gumagalaw ang ECG graph. Blood pressure, 120/80 heart rate, 75 BPM oxygen saturation, 98%. Lahat ng numero ay nasa normal range. Tapos na ang operasyon, tahimik na sabi ni Sofia. Sandaling nabalot ng katahimikan ang operating room. Pagkatapos nagsimulang pumalakpak ng mahina ang anesthesiologist. Ang palakpak ay kumalat sa surgical assistant nurses at pagkatapos ay sa mga cardiac surgeons. Pinunasan ni Director Richardson ang gilid ng kanyang mata at tumango. Hindi lang ito tagumpay ng isang operasyon. Ito ay ang pagbabalik ng karangalan ng isang tao at ang tagumpay ng katotohanan. Tinanggal ni Sofia ang kanyang guwantes at huminga ng malalim. Nanginginig ang kanyang mabinti at parang nawala lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ngunit kasabay nito may mainit na damdamin na umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay ginhawa tagumpay at higit sa lahat ang kumpirmasyon na tama ang kanyang pinaniniwalaan. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Director Carter. Mabigat at mabagal ang kanyang mahakbang. Tiningnan siya ni Sofia. Nagtakpo ang kanilang mga mata sa ere. Sa maikling sandaling iyon kahit walang salita na'y parating na ang lahat. Binuksan ni Carter ang kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang boses. Doktora Reyes. Huminto siya sandali. Ang hirap na nararamdaman niya sa pagsasalita ay kitang-kita sa kanyang ekspresyon. Kasalanan ko. Lahat ng nasa operating room ay nanonood. Ang pinakamataas na opisyal ng ospital ay yumuyuko sa harap ng isang doktor na minsan na niyang pinalayas. Hindi ito simpleng pahingi ng tawad. Ito ay isang pag-amin sa maproblema ng sistema sa kayabangan ng kapangyarihan at sa kaduwagang nagwalang bahala sa katotohanan. 3 taon na ang nakalipas para protektahan ang sarili ko, isinakripisyo kita, nagpatuloy si Carter. Dahil ang surgical technique mo ay hindi opisyal, na kinikilala kung nakaproblema, mananagot ang ospital. Kaya binago ko ang mga rekord. Tinanggal ko ang pangalan mo at ibinigay ang kredito sa ibang doktor. Tahimik na tumango si Director Richardson. Alam na niya ito, ngunit iba ang epekto kapag narinig mismo mula sa bibig ng may kasalanan. At pagkatapos nun nagpatuloy si Carter, sa tuwing susubukan mong gumawa ng mga makabagong paraan, pinipigilan kita. Kinokontra kita, sinisira ang reputasyon mo. Hanggang sa pinaratangan kitang medical malpractice at pinalayas sa bansang ito. Tahimik na nakinig si Sofia. Walang galit o hinanakit, sa halip na lungkot siya. Kung paanong ang takot ng isang tao ay maaring sumira sa buhay ng iba. At kung gaano karaming potensyal na buhay ang nailagay sa panganib dahil sa takot na iyon. Ngunit ngayon tiningnan ni Carter ang pasyente sa operating table. Sa ngayon ikaw lang ang makapagliligtas sa pasyenteng ito? Kailangan kong aminin yan? Muli siyang tumingin kay Sofia. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa nangyari 3 taon na ang nakalipas at ang mga pagbabago sa rekord. Ibabalik ko ang iyong karangalan. Dahan-dahang tumango si Sofia. Tahimik siyang nagsalita. Direktor, ang karangalan ay hindi mahalaga sa akin. Malumanay ngunit matatag ang kanyang boses. Isa lang ang gusto ko, ang magligtas ang pasyente. Yun lang. Tumango ang lahat ng medical staff sa operating room. Ito ang tunay na anyo ng isang doktor. Hindi nagtatrabaho para sa karangalan o pakilala, kundi purong naglilingkod para magligtas ng buhay. Ganoong klaseng doktor si Sofia Reyes. Humarap si Director Richardson. Doktora Reyes, opisyal na. Hihingi ng tawad sa inyo ang ospital.
At gusto naming opisyal na ialok ang inyong pagbabalik. Ihahanda namin ang posisyon ng Chief of Cardiac Surgery para sa inyo. Nagkatingginan sa gulat ang mga medical staff. Ang Chief of Surgery ay isa sa pinakamataas na posisyon sa ospital. Hindi lang ito simpleng pagbabalik kundi isang ganap na pagpapanumbalik ng karangalan at ang pinakamataas na pagkilala sa kanyang kakayahan. Ngunit hindi agad sumagot si Sofia. Tumingin siya sa labas ngang bintana ngang operating room. Sa labas naghihintay ang pamilya ngang pasyente. Kailangan niyang ihatid sa kanila ang magandang balita. Iyon ang pinakamahalaga. Sa ngayon, Direktor, kailangan ko po munang sabihin sa pamilya ngang pasyente ang resulta ngang operasyon, sabi ni Sofia. Ang ibang bagay ay pag-isipan ko pagkatapos. Ngumiti si Richardson at tumango. Alam niya kung anong klaseng tao si Sofia Reyes. Para sa kanya laging una ang pasyente at ang lahat ng iba pa ay pangalawa na lang. Tinanggal ni Sofia ang kanyang surgical gown at lumabas sa pasilyo. Sa waiting area nakatayo ang pamilya na, pasyente na, may bakas ng pangamba. Nang lumapit si Sofia, pinigil nila ang kanilang hininga at tiningnan siya. Matagumpay po ang operasyon, tahimik na sabi ni Sofia. Ligtas na po siya. Sa mga salitang, iyon na po ang asawang babae. At napaya, hinawakan ng mahigpit ng asawang lalaki ang kamay ni Sofia at sinabi salamat. Maraming salamat po. Hinawakan ni Sofia ang kanilang kamay at ngumiti. Iyon. Ito ang dahilan kung bakit siya naging doktor. Ang magligtas ng buhay ng isang tao at palitan ng saya ang luha ng kanilang pamilya. Sa sandaling iyon lahat ng paghihirap ay nakaroon ng kahulugan. 2 araw ang lumipas matapos ang operasyon. Ang pasyente ay stable na nakpapagaling sa ICU at hindi may tago ng medical staff ang kanilang pakamangha. Ang pasyenteng 48 oras lang ang nakalipas ay halos walang tsansang mabuhay ay nakamalay na at nakikipag-usap na sa kanyang pamilya. Ito ay isang kahangahangang pagaling kahit sa medical na pananaw at sa Lupeng A Hospital muling naging usap-usapan ang pangalang Sofia Reyes. Ngunit si Sofia mismo ay nalilito pa rin. Nakaupo siya sa isang bench sa rooftop ng ospital nakatingin sa kalangitan ng LA. Isang maaliwalas na langit na walang ulap ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat at komplikado, naging matagumpay ang operasyon. Lumabas na ang katotohanan. Humingi ng tawad si Director Carter at inalok na siyang ospital na bumalik. Mukhang lahat ay umayon sa kanya. Pero bakit hindi pa rin siya mapakali? Naalala ni Sofia ang nakaraang 3 taon. Ang panahon ng pagkakaso, pag-iwas ng makasamahan, at sa huli ang pagpapaalis sa kanya sa bansa. Ang sakit na naramdaman niya sa mga panahong iyon ay hindi lang dahil sa nawalang karangalan. Ito ay isang karanasang binalewala ang kanyang buong pagkatao. Ang simple ngunit matatak na paniniwalang, ako ay isang doktor ay nayanik at nagsimula siyang pagdudahan ang sariling halaga batay sa kung paano siya tinitingnan ng mundo. Noon bumukas ang pintong rooftop at lumitaw si Director Richardson. Nakita niya si Sofia at dahan-dahang lumapit at umupo sa tabi niya. Sandali silang tahimik na nakatingin sa langit. Talagang gumaganda na ang kondisyon ng pasyente, unang nagsalita si Richardson. Kaninang umaga uminom na siya ng tubig mag-isa at kumain ng simpleng pagkain. Lahat ng medical staff ay humahanga. Tumango si Sofia ngunit hindi sumagot. Tiningnan ni Richardson ang kanyang ekspresyon at maingat na nagtanong, Doktora, ano po ang iniisip ninyo? Sandaling tumahimik si Sofia bago nagsalita. Direktor, sa tingin niyo po ba makakapagtrabaho ulit ako rito, nahulat si Richardson? Siyempre po. Opisyal na kayong inalok ngang ospital na bumalik at buo ang suporta ng board. At higit sa lahat malinaw na katotohanan na iniligtas ninyo ang pasyente. Hindi po yon ang ibig kong sabihin, sabi ni Sofia.
Ang tinutukoy ko po ay kung talaga bang magiging bahagi ulit ako ng lugar na ito. Tiningnan niya ang kanyang nga kamay. Sa loob ng 3 taon itinuring akong basura ng ospital na ito ng bansang ito. Kahit noong iniligtas ko ang isang pasyente kahit noong tama. Ako walang kumampi sa akin. Ngayon gusto nilang bumalik ako. Paano ako magtitiwala ulit sa lugar na ito? Huminga ng malalim si Richardson. Naintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Ang masugat ay hindi. Madaling magilom lalo na kung hindi ito pisikal na sugat, kundi sugat sa pagkatao at halaga. Doktora, seryosong sabi ni Richardson. Nakamali rin po ako. 3 taon na ang nakalipas, alam ko ang katotohanan pero nanahimik ako. Natakot ako sa pressure ni Director Carter, natakot akong manganip ang posisyon ko. Kaya wala akong sinabi. May malalim na pagsisisi sa kanyang boses. Ngunit ngayon ko lang napagtanto na ang desisyong iyon ay sumira sa buhay ng isang tao. Tiningnan siya ni Sofia. May katapatan sa mamata ni Richardson. Hindi perpekto ang sistema, nagpatuloy si Richardson. Ang ospital, ang medical community, ang lipunang ito hindi perpekto. Minsan gumagawa sila ang maling desisyon at isinasakripisyo ang nga inosenteng tao. Ngunit marahan niyang tinapik ang kamay ni Sofia. Pero ang mga taong makapagbabago sa sistemang iyon ay ang mga taong nasa loop din nito, mga taong tulad ninyo na handang ipaglaban ang katotohanan. Pinaisipan ni Sofia ang maasalitang iyon, baguhin ang sistema. Higit pa ito sa simpleng pagbabalik. Nangangahulugan ito na muli siyang papasok sa estrukturang ito para lumaban. Noon tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siya bago sagutin. Si Doktora Sofia Reyes po ba ito, tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Opo, bakit po? Ako po ay isang investigator mula sa Federal Medical Board. Tumatawag po ako tungkol sa inyong medical license. Bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. Medical license? Kasabay ng deportation order, sinuspinde rin ang kanyang US medical license. Sinuri po namin ang inyong huling operasyon at kinumpirma rin namin ang mga ebidensyang isinumite ng ospital tungkol sa pagbabago ng mga record noon. Formal ang boses ng investigator. Ngunit mayroon pong procedural issue. Kayo po ay kasalukuyang opisyal na pinagbabawalang magsagawa ng anumang medical procedure. Pero, nagope na po kayo. Namutla ang mukha ni Sofia. Hindi niya naisip iyon. Isang emergency situation at kailangan niyang iligtas ang pasyente kaya hindi niya isinaalang-alang ang iba pa. Ngunit sa mata ng batas maari itong maging problema. Ang kasong ito ay opisyal na iimbestigahan ng board. Hanggat hindi lumalabas ang resulta, hindi po kayo maaring magsagawa ng anumang medical procedure. Huminto sandali ang investigator bago idinagdag. Siyempre isa sa alang-alang namin ang katotohanang iniligtas ninyo ang pasyente, ngunit kailangan pong sundin ang proseso. Naputol ang tawag. Nanigas si Sofia, hawak pa rin ang cellphone. Nakalalang. Naktanong si Richardson, anong nangyari? May investigasyon daw mula sa medical board. Nangingini ang boses ni Sofia dahil nag-opera ako habang suspendido ang lisensya ko. Nanigas din ang ekspresyon ni Richardson. Pero emergency yon, walang ibang makapagliligtas sa pasyenteng iyon at kayo lang ang tanging paraan. Pero mukhang hindi ganyan ang tingin ng batas, mapait na ngumiti si Sofia. Sa huli, isa na naman pala akong taong lumabag sa patakaran. Sa sandaling iyon napagtanto ni Sofia. Gaano man katama ang kanyang ginawa, gaano man karaming pasyente ang kanyang iniligtas, ang sistema ay patuloy pa rin siyang pagdududahan at parurusahan. Akala niya'y naibalik na ang kanyang karangalan, ngunit mayroon pa palang pader na kailangan niyang lampasan. Tumingala siya sa langit, dahan-dahang gumagalaw ang maulap. Tulad ng maulap na iyon, ang kanyang buhay ay patuloy na umagos, ngunit hindi pa rin niya alam kung saan ito patungo.
Doktora tahimik na sabi ni Richardson. Huwag po kayong sumuko. Lalaban po tayo ng magkasama. Tumango si Sofia ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso naroon pa rin ang pangamba. Kailan matatapos ang labang ito? At kahit matapos man tuluyan na kaya siyang makakabangon, ang pagdinig sa Federal Medical Board ay itinakda 1 linggo pagkatapos. Sa lupngang 1 linggong iyon nanatili si Sofia sa guest house ng ospital at naghanda. Gamitin kasama ang abogado pag-ayos ng mga ebidensya at paghahanda para sa hindi mabilang na mga tanong. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang mismong katotohanan na kailangan na naman niyang ipagtanggol ang sarili. Iniligtas niya ang isang pasyente, bakit ito naging mali? Ang pagliligtas ba ang buhay? Ay, dapat hatulan bilang paglabak sa legal na proseso. Ang makatanong na ito ay bumagabak sa kanya gabi-gabi. Sa araw ng pagdinig tumayo si Sofia sa harap ng salamin. Nakasuot ng itim na suwet at mayos na nakatali ang buhok. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang 38 anyos na babae. Minsan tinawag na henyong surgeon. Pagkatapos isang salarin sa medical malpractice. At ngayon 1 taong iniimbestigahan dahil sa paglabak sa proseso. Sa likod na lahat ng etiketang ito, sino nga ba talaga si Sofia Reyes? Sa sasakyan papunta sa Federal Building sinabi ni Director Richardson, Dr. Buo po ang suporta ng ospital, maging si Director Carter ay tatayo bilang testigo para sabihin ang katotohanan. Tumango si Sofia ngunit mabigat pa rin ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa labas ng bintana, abala gaya ng dati ang makalsada ng LA. Bawat isa ay may kanya-kanyang buhay at para sa kanila walang kahulugan ang kapalaran ng isang Sofia Reyes. Ngunit para kay Sofia, ngayon ang araw na magpapasya sa lahat. Kung makakabalik pa siya bilang doktor o tuluyan, nang mawawalan ng karapatan. Solemn na ang hearing room. Mataas na kisamim nga panel na gawa sa kahoy at 5 miyembro ng board na nakaupo sa harapan. Lahat sila ay mga matatandang puti na ang buhok, mga autoridad na nagtrabaho sa medical field sa loob ng maraming dekada. Neutral ang kanilang mga ekspresyon ngunit may bahid ng higpit. Pinukpok ng presiding board member ang kanyang gavel. Sisimulan na natin ang pagdinig para sa muling pagsusuri ng medical license ni Dr. Sofia Reyes. Mababa at mabigat ang kanyang boses. Ang board na ito ay magpapasya kung ang huling medical act ng doktora ay lumabag sa federal regulations at kung maaari bang ibalik ang kanyang medical license. Umupo si Sofia sa witness stand. Mayos na nakapatong ang kanyang kamay sa kanyang kandungan ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tumayo ang abogado ng prosekusyon. Isang babaeng nasa katanghalang gulang na may matalas na tingin. Dr. Reyes, noong Marso 15, nagsagawa kayo ng heart surgery habang suspendido ang inyong medical license. Tama po ba o tama po kaumado ang boses ni Sofia? At alam niyo po, bang ito ay isang ipinagbabawal na gawain ayon sa batas? Sandaling tumahimik si Sofia. At dahan-dahang sumagot, Opo, alam ko po. Nabulungan ang mataw sa hearing room. Ngumiti ang abogado na prosekusyon na parang nanalo na. Kung ganun sinadya ninyong labagin ang batas. Sandali lang po, sabi ni Sofia, may lakas sa kanyang boses. Hindi ko po intensyong labagin ang batas. Ang intensyon ko po ay iligtas ang pasyente. Hindi po yan katwiran, sagot ng prosecutor. Ang medical practice ay dapat sumunod sa tamang proseso. Kahit na mabuti ang inyong intensyon, malinaw na katotohanan na nilabag ninyo ang batas. Huminga ng malalim si Sofia. At dahan-dahan ngunit matatak na nagsalita. Ako po ay isang doktor. Ang tanging dahilan kung bakit ako naging doktor ay para magligtas ng buhay. Tiningnan niya ang bawat miyembrong board. Nang gabing iyon, isang pasyente ang nag-agaw buhay. Sumuko na ang lahat ng medical staff ng ospital, bukod sa akin walang ibang makapagliligtas sa pasyenteng iyon. Pero wala kayong karapatan, sabi ng prosecutor.
karapatan tumaas ang boses ni Sofia. 15 taon po akong nagtrabaho bilang surgeon. Daan-daang pasyente ang iniligtas ko. Nasa kamay ko pa rin ang kakayahan at nasa puso ko ang misyon na iligtas ang pasyente. Dahil lang sa isang pirasong papel ang lisensya, dapat ko na lang bang panorin na mamatay ang pasyente tumahimik ang hearing room. Nakatinginan ang mga board members at pinigil ngam, gataw sa audience ang kanilang hininga. Nagpatuloy si Sofia. Ang batas ay para sa tao, para protektahan ang buhay. Ngunit kung ang batas ang pumipigil, sa paglilitas ang buhay hindi ba't labag iyon. Sa mismong diwa ang batas, nanginginig ang kanyang boses ngunit may malalim na paniniwala. Ginawa ko po ang dapat kong gawin bilang isang doktor. Kung may problema man iyon, sa batas handa ko pong harapin ang responsibilidad. Ngunit hindi po ako nagsisisi. Dahil nakapagligtas ako ng isang buhay. Tahimik na nagtanong ang presiding board member. Dr. Reyes, kung mangyari ulit ang parehong sitwasyon, ano ang gagawin ninyo? Walang pag-ailinlangang sumagot si Sofia. Gagawin ko po ulit. Ililigtas ko ang pasyente. Sa sandaling iyon may tumayo mula sa likod ng audience. Isang 60 anyos na lalaki at dahan-dahan siyang naglakad paharap. Napalingon ang mga tao at nagtanong ang presiding board member, sino po kayo? Sumagot ang lalaki, ako po si James Wilson. Ang pasyenteng iniligtas ni Dr. Sofia Reyes, nakaroon ng bulungan sa hearing room. Si Wilson ay isang mataas na opisyal ng gobyerno at kilala siyang lahat. Naglakad siya sa harap ng witness stand at tiningnan si Sofia. Doktora, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ako rito ngayon. Humarap siya sa board. 3 taon na ang nakalipas, iniligtas din ako ni Dr. Reyes. Noon sinabi rin ng ibang doktor na imposible na, ngunit hindi siya sumuko. May lakas sa kanyang boses. At ganun din po ngayon. Kung hindi pumasok si Dr. Reyes sa operating room ng gabing iyon, namatay na po sana ako. Ano po ang mas mahalaga, ang batas o ang buhay? Walang imik ang presiding board member. Nagpatuloy si Wilson. Nirerespeto ko po ang batas ng bansang ito. Ngunit ang batas ay hindi maaring mas manay kaysa sa buhay. Walang ginawang mali si Dr. Reyes. Sa katunayan, ginawa niya ang pinakatamang gawain bilang isang doktor. Pumalakpak ang mataw sa audience. Pinukpok ngang presiding board member ang kanyang gavel ngunit hindi agad tumigil ang palakpakan. Pinigilan ni Sofia ang kanyang luha at yumuko. Noon tumayo si Director Carter sa witness stand. Sinabi niya sa nanginginig na boses, sa loob ng 3 taon itinuring kong basura si Dr. Reyes. Dahil sa aking takot sa aking pagiging makasarili, sinira ko ang kanyang buhay. Tiningnan niya si Sofia, ngunit hindi siya nagtanim nega sa manega loop. Sa halip muli niyang iniligtas ang isang pasyente. Ito ang tunay na anyo nega isang doktor. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita ang presiding board member. Dr. Reyes, ang inyong ginawa ay may problema sa mata ng batas. Ngunit kasabay nito ipinakita ninyo ang pinakadakilang halaga ng isang doktor. Tumingin siya sa ibang mamiyembro. Ang board na ito ay masusing pag-usapan ang kasong ito. Maglalabas kami ng desisyon sa loob ng 1 linggo. Natapos ang pagdinig. Tumayo si Sofia at lumapit si Wilson at hinawakan ang kanyang kamay. Doktora, siguradong maganda ang magiging resulta. Ngumiti si Sofia. Ngunit alam niya anuman ang resulta, nakapili na siya. Bilang isang doktor, bilang isang tao, ipaglalaban niya ang mahalagang kanyang pinaniniwalaan. 1 linggo ang lumipas. Para kay Sofia, iyon ang pinakamahaba at pinakamaikling panahon. Sa araw nagbabasa siyang nga medical journals sa library ng ospital. Sa gabi nakaupo siya sa bintana ng guest house, pinagmamasdan
ang mga ilaw ngang LA at nag-isip. Binalikan niya ang kanyang buhay. Ang araw na nagpasya, siyang maging doktor noong siya ay 22, ang matinding galak ng magtagumpay, ang kanyang unang operasyon at ang hindi mabilang na mga sandaling umiyak na nagpapasalamat ang pamilya ng pasyente. Lahat ng alaalang iyon ay parang pelikulang dumaan sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito bumalik din ang mga masasakit na alaala. Ang panahon ng maling paratang at pag-iwas ng mga kasamahan ang bigat ng mga tingin sa tuwing naglalakad siya sa pasilyo at ang kapaitan ng araw na pinalayas siya sa bansang ito. Lahat ng iyon ay totoo at masakit pa rin sa isang sulok ng kanyang puso. Ngunit napagtanto ni Sofia hindi siya sinira ng sakit. Sa halip mas naging malinaw sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi karangalan, hindi pagkilala, hindi kahit ang legal na karapatan kundi ang simple ngunit matatak na paniniwala sa pagliligtas ng buhay. Iyon ang gumawa sa kanya bilang isang doktor at iyon ang nagdala sa kanya hanggang dito. Sa arawng pag-anunsyong desisyon mas maagang gumising si Sofia. Sumisikat na ang araw sa labas ng bintana at naririnig ang huni ng ibon. Tumayo siya sa harap ng salamin at tiningnan ang sarili. Wala nang takot sa kanyang mukha, tanging isang kalmadong pagtanggap. Anuman ang resulta hindi, niya pagsisisihan ang kanyang desisyon. 10:00 ng umaga nagdipon ang mga tao sa conference room ng Federal Building. Si Sofia at ang kanyang abogado si Director Richardson, si Director Carter at si Wilson kasama ang kanyang pamilya. Nakakagulat marami ring medical staff mula sa ospital ang naroon. Ang manurs na kasama niya, sa operasyon ang anesthesiologist at ang mga cardiac surgeons. Tahimik silang nakaupo nagpapadala ngang suporta sa kanilang ngatingin. Pumasok ang presiding board member. May hawak siyang dokumento at seryoso pa rin ang kanyang ekspresyon. Umupo siya, inayos ang kanyang salamin at dahan-dahang nagsalita. Iaanunsyo ko na ang desisyon ng board tungkol sa muling pagsusuri ng medical license ni Dr. Sofia Reyes. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Sa nakarang linggo sinuri ng board na ito ang mga kaugnay na batas medical evidence, testimonya ng mga testigo at ang social context. Piniging ni Sofia ang kanyang hininga. Mabilis ang tibok ni kanyang puso ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang ekspresyon. Nagsagawa ng operasyon si Dr. Sofia Reyes habang suspendido ang kanyang medical license. Ito ay malinaw na paglabag sa federal regulations, sabi ngang presiding board member. Tumahimik ang silid. Ngunit kasabay nito iniligtas nege operasyong iyon ang buhay ni pasyente. At katotohanan din na sa sitwasyong iyon walang ibang makapagliligtas sa pasyente kundi si Dr. Reyes. Huminto siya sandali at tiningnan si Sofia. Ang medical law ay umiiral para siguruhin ang kaligtasan ng pasyente at ang tamang pagsasagawang medical procedures. Ngunit ang pinakalayunin ng batas ay protektahan ang buhay. Kung ang batas ang magpaparusa sa pagliligtas ang buhay, labak iyon sa mismong diwang batas. Nakaroon bulungan sa audience. Nagpatuloy ang presiding board member. Kaya naman ang board na ito ay nagpasya na mga sumusunod. Una, para sa procedural violation ni Dr. Sofia Reyes, isang babala lamang ang ipapataw. Pangalawa, agad na ibabalik ang medical license ni Dr. Sofia Reyes. Sumabog ang audience. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at sigawan at umiyak ang asawa ni Wilson. Itinaas ni Director Richardson ang kanyang kamao sa tuwa at nakahinga ng maluwag si Director Carter. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sofia ang pag-agos ng kanyang maluha, tinapan niya ang kanyang mukhang ngunit hindi tumigil ang maito. Pinukpok ng presiding board member ang kanyang gavel para patahimikin ang lahat at idinagdag ang huling salita. Pangatlo, inirekomenda ng board na ito na simulan ang isang opisyal na pagsusuri sa surgical technique na binuo ni Dr. Sofia Reyes. Kung mapatunayang ito ay may medical validity, maari itong isama sa mga medical guidelines. Hindi lang ito simpleng pagbabalik ng karangalan.
Nangangahulugan ito na ang medical innovation ni Sofia ay maaring opisyal na kilalanin. Ang 3 taon niyang ipinaglalaban ang kanyang pinaniniwalaan ay, sa wakas ay makikita na ang liwanag. Paglabas ni conference room pinalibutan, si Sofia ngeng maraming tao. Binati siya ng medical staff at niyakap siya ng mahigpit ni Wilson. Doktora ang katarungan ay laging nagwawagi. Nanginginig ngunit punoeng tiwala ang kanyang boses. Lumapit si Director Richardson. Doktora, ngayon opisyal ko nang inaalok ang inyong pagbabalik. Ang posisyon ng Chief of Cardiac Surgery at head ng Medical Innovation Research Team. Tatanggapin niyo po ba ang parehong posisyon? Nag-isip sandali si Sofia at dahan-dahang tumango. Tinatanggap ko po. Ngunit, may isa po akong kondisyon. Ano po? Iyon. Gusto ko pang bumuong isang training program para ituro sa ibang mga doktor ang teknik na binuo ko, sabi ni Sofia. Para ang doktor na tulad ko ay hindi na dumanas ng hindi kinakailangang paghihirap at mas maraming pasyente ang makinabang. Ngumiti si Richardson at inilahat ang kanyang kamay. Siyempre po, buong-buo kayong susuportahan ng ospital. Nang gabing iyon muling umakyat si Sofia sa rooftop ng ospital. Ang parehong lugar kung saan siya tumingin sa langit na may kawalan ng pag-asa 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit iba na ang langit ngayon. Palubog na ang araw at ang langit ay kulay kahel at rosas. Napakaganda. Sumandal si Sofia sa rehas at nagisip. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Maling paratang pagtataboy, pagpapalis at laban sa korte. Ngunit sa lahat ng prosesong iyon mas naging matatak siya at naging malinaw kung ano ang mga halagang tunay niyang pinaniniwalaan. Hindi ito tagumpay ngang 1 tao lamang. Ito ay tagumpay ngang katotohanan, tagumpay ngang katarungan at higit sa lahat tagumpay para sa dignidad ng buhay. Ngayon alam na ni Sofia na ang tapang ng isang individual ay maaring makbago ng sistema, na ang paniniwala ng isang tao ay maaring magdulot ng pagbabago sa lipunan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at tinawagan ang kanyang nga magulang. Madaling araw na sa Pilipinas ngunit, agad na sinagot ng kanyang ina ang tawag, mananginginig ang boses ni Sofia. Sofia anak, anong nangyari? Makakapat doktor na ulit ako. Umiyak na sabi ni Sofia. Makakapagligtas na ulit akong pasyente. Narinig niya ang paiyak ng kanyang ina sa kabilang linya. Mabuti naman. Ang galing mo anak. Ang haling-haling mo. Pagkatapos nga, tawag muli siyang tumingala sa langit. Isa-isang lumitaw ang gabituin. Tulad ngang gabituin nagsimula na ring magniningning ang kanyang hinaharap. Ilang araw ang lumipas, nakatakda na ang unang opisyal na operasyon ni Sofia pagkatapos niyang bumalik. Habang nahuhugas ng kamay sa preparation room, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang 38 anyos na Filipinang babaeng surgeon. Maraming etiketang idinikit sa kanya ngunit ngayon alam na niya ang nagbibigay kahulugan sa kanya ay hindi ang mga etiketang iyon kundi ang kanyang mga desisyon at gawa. Bago pumasok sa operating room, sinabi ni Director Richardson, Doktora, maraming nakatutok sa operasyon ngayon. Interesado rin ang media. Umiling si Sofia. Hindi po mahalaga yon. Nag-opera po ako para sa pasyente. Walang ibang mahalaga. Kasabay ngang masalitang iyon binuksan niya ang pintong operating room at pumasok. Naghihintay ang pasyente at handa na ang medical team. Hinawakan ni Sofia ang scalpel. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Ang huling eksena na video ay ang pagsisimula ni Sofia ng operasyon. At sa labas ng screen maririnig ang kanyang narration. Ang pagliligtas ng pasyente ay hindi nangangailangan ng nasyonalidad. Hindi kailangan ng karangalan o pakilala. Isa lang ang kailangan, ang pusong nagpapahalaga sa buhay. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging doktor at iyon ang dahilan kung bakit mananatili akong doktor.
Dahan-dahang dumilim ang screen at lumabas ang huling text. Si Dr. Sofia Reyes ay kasalukuyang nagsisilbi bilang Chief of Cardiac Surgery sa LA Medical Center. At ang surgical technique na kanyang binuo ay opisyal nang isinama sa US Medical Guidelines. Ang kanyang kwento ay isang patunay kung paano mababago ng tapang ng isang individual ang sistema. Hanggang sa muli ito ang buhay na puno ng pag-asa na naniniwala sa walang hanggang kakayahan ng tao. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, mangyaring mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Nice din naming pakinggan ang kwento ng bawat isa sa inyo. Salamat!